nag-aabante sa ikalawang araw ng playoffs ang Blacklist International para makatapat ng defending champions Falcons AP Bren. Dalawang teams ang kinailangang patumbahin ng Blacklist International sa isang araw para tuluyang makaabante sa upper bracket semifinals at makatapat ng defending champions Falcons AP Bren. Unang tinuldukan ng Codebreakers ang muling pagtapak ng Minana Evos sa playoffs matapos ang 5-game knockout match. Pressure din po kasi first time din po mag-playoffs eh. And kumbaga ayun, first time mag-playoffs tapos Blacklist kagad kalaban. Parang unexpected po agad yun. Ayun po, parang napagandaan naman namin po siya kaso kinapos po talaga. Siguro po yung yung pagkatalo po namin ngayon, parang i-take advantage po namin as a lesson na yung bawat error gano'n, talagang lesson po sa amin yun. Sa sunod na game, muling naghari ang Blacklist International ng talunin ng Fnatic Onyx Philippines in 4 matches. Bagamat naging mabilis ang kanilang pagkatalo sa Game 1, hindi sinayang ng Blacklist ang tinrabaho nitong panalo sa unang match at hindi na hinayaan pang makascore ang Onyx, ending its Season 13 campaign. Siguro ito yung pinakamasakit na season sa akin para sa akin kasi kumbaga ito na yung parang gusto ko maging ito na yung parang dream team ko eh. Silang lahat. Tas parang same result pa rin pero abangan nyo ulit kami next season. Babawi kami. Dahil dito nakuha ng Blacklist ang twice to beat advantage kasama ang Falcons AP Bren, RSG Philippines at Liquid Echo. Mamaya, walang magpapahinga sa Codebreakers dahil agad itong sasabak sa first game kontra Falcons AP Bren na susundan ng another game sa pagitan ng RSG Philippines at Liquid Echo. At yun ang mga huling kaganapan sa MPL Philippines Season 13. Para sa MBC TV Sports, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino.